kabila ng pagiging abala sa pagdalo sa ASEAN Summit sa Lao People's Democratic Republic, pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga iniwang opisyal sa Pilipinas para pag-usapan ang sitwasyon ng mga overseas Filipino workers sa Lebanon. Sa Zoom meeting ng Pangulo, inatasan nito ang mga opisyal na gamitin ang lahat ng asset ng gobyerno para mapauwi sa lalong madaling panahon ang mga naiipit na OFWs sa kaguluhan sa Lebanon. We are now going to evacuate our people by whatever means, by air or by sea. And just make all the preparations so that malapit na lahat ng asset natin. Kung may barko tayong kukunin, nandyan na malapit na sa Beirut na sandali lang. Basta the embassy gives us the all clear and they say that our people can go, mailabas na kagad natin so that hindi sila nag-aantay na matagal in the danger areas. Para matiyak na matutukan ang repatriation ay pinauwi ng Pangulo si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa Pilipinas mula sa pagdalo sa ASEAN Summit. Sabi ng Pangulo, binabalangkas na ng gobyerno ang plano para sa repatriation ng mga Pilipino sa nabanggit na bansa. Nabatid na batay sa tala ng Embahada ng Pilipinas sa Beirut, mahigit 1,700 na application for repatriation at 511 naman ang ligtas na nakauwi sa bansa. Kaugnay naman sa ikalawang araw ng ASEAN Summit, dumalo ang Pangulo sa ASEAN-China Summit kung saan nanawagan ito sa mga kapwa-miyembro sa ASEAN na madaliin na ang pagpapalabas sa Code of Conduct upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa South China Sea. Sa kanyang intervention sa summit, sinabi ng Presidente na walang pagbabago sa sitwasyon sa South China Sea dahil patuloy na nakakaranas ng karahasan ang pwersa ng Philippine Coast Guard pati na ang mga mangingisdang Pinoy sa kamay ng China Coast Guard. Binigyang diin ng Pangulo sa kanyang talumpati na matagal nang isinusulong ang Code of Conduct pero hindi pa napagtibay ito ng lahat ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Sinabi pa ng Pangulo na hindi suportado ng ibang miyembro ng ASEAN ang konsepto ng self-restraint kaya hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinagdedebatehan ang Code of Conduct. Bukod sa ASEAN-China Summit ay dinaluhan din ng Presidente ang ASEAN-Japan Summit, ASEAN-South Korea Summit na ang sentro ng talakayan ay economic issues. Para sa agenda, Aileen Taliping, Abante Radyo.